Hello everyone and hello Sagittarius. Itong reading ito ay para sa year 2026 ninyo. We will look into the energies for the year 2026 and ano yung mga advice cards ang gustong ibigay ng universe para sa iyo. Nawala tayo dito ng saglit but we are back. If you are new here, welcome. Ang goal ng channel na to is to give guidance sourcing the light from the creator with good intentions para may positive energies ang lahat. Please follow or subscribe. Sobrang importante ng inyong suporta para makontinue natin ang readings dito. Sagittarius, your first cards are the Queen of Wands and the King of Wands. So, nakikita ko rito na you have a clear goal, you have a clear ambition, pero nagtatalo yung sarili mo, nagtatalo ka sa iyong utak, para kang nagkakaroon ng debate sa sarili mo kung ano ba yung uunahin mo, saan ba ang papunta mo. You have many ideas pero naguguluhan ka. Saan ka ba dapat, ano yung dapat mong i-focus and paano mo yun gagawin? This is telling me na may mga bagay din sa buhay mo na naguguluhan ka kung sino ang susundan mo. Maraming ibang tao, may mga iba't ibang tao around you na iba't iba din yung sinasabi. So hindi mo alam saan ka susunod, saan ka papunta, alin ang dapat mong unahin at ano yung dapat mong paniwalaan. Sagittarius, you have the Six of Cups. Ang gusto mo talaga sa buhay mo, ang gusto mo right now, papasok ng 2026, is to really find kung nasaan ba ang comfort mo. Is it with your family? Is it with your friends? Or ito ba may kinalaman sa kung sino ka talaga? Maraming tanong sa isip mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Looking into 2026, tinatanong mo yun sa sarili mo, tinatanong mo lagi yung sarili mo, ano ba dapat? Saan ka ba dapat? You have the sun in reverse. In the past, may mga bagay na hindi masyadong masaya para sa'yo and ikaw ay masyadong napapaisip ng ano yung gagawin mo in the future. Right now, you are thinking of ways to get out of poverty, to get out of the mindset na napaka depressing, hindi siya nakakasaya, hindi siya nakaka-healthy ng utak, hindi siya nakaka-healthy para sa'yo. Nag-iisip ka ng paraan paano makawala sa mga nakaraan mo. Ito yung bagay na matagal mo nang pinag-iisipan, naiisip mo siya pero pwedeng wala kang naging action, naisip mo siya pero wala kang nagawa. Pero ito pa din yung sila pinapakita sa akin na kailangan mong gawin for 2026. In the future, in 2026, there are many other possible reasons for you to believe that, to think na um, hanggang dito ka lang, limited ka lang, na hindi ka masyado magiging successful, na hindi ka masyadong magiging uh, masaya para sa sarili mo. May mga ganong nakikita akong ways or baka may mga tao na posible na hindi mo na makikita mo na hindi pala sila yung kung sino sila. Sagittarius, other people around you, ayaw naman nila ng gulo. Hindi naman sila naghahanap ng away, ayaw kanilang, hindi kanila gustong pabagsakin, wala silang ganong gustong gawin. It's just that lahat din sila ay may dinadala din silang sarili nilang iniisip, meron din silang ginagawang sarili nilang So it doesn't mean na kung meron kang nakaaway, meron kang hindi makasundo, hindi yun dahil sa gusto nila, but because mayroon silang sariling dinadala. You have the Judgment card in reverse. Ang dating nito sa akin is hindi ka naman, ikaw mismo, hindi ka naman talaga naghahanap ng anything. Gusto mo lang na mapaayos yung sarili mo, ma-achieve mo yung gusto mo, magawa mo yung gusto mo. Napaka napaka-chill mo lang actually. Kumbaga wala ka naman talagang pakialam sa ibang tao kung anong mangyayari sa kanila at kung ano man yan. It's just that you want to be yourself. Para kang naliligaw ng konti. So, para sa akin, itong reading na to para sa'yo in 2026,
wala siyang kinalaman sa pera, wala siyang kinalaman kung saan, but it's a lot of, ang daming tanong, ang daming questions about you yourself, sa sarili mo, sinong susundan mo, paano mo gagawin yon, and ano pa ba ang kailangan mong gawin. So, ang daming lito sa iyo. But ito yung mga sinasabi ng universe para sa iyo, na hindi ka naman talaga masamang tao din. Ang advice sa'yo is to realize, hanapin mo sa sarili mo kung nasaan ba yung strengths mo. Tandaan mo sa sarili mo, itanong mo, balikan mo ang mga nagawa mong maganda. Saan ka ba naging successful? Baka minsan sa sobrang pag-iisip mo, bagsak mo sa sarili mo, iniisip mo na wala ka naman talaga nagawa. Pero sigurado meron yan. Hanapin mo daw sa sarili mo kung saan ka naging successful. Kahit gaano man yan kaliit. Hanapin mo sa sarili mo kung saan ka naging masaya para sa sarili mo. Proud ka. Naisip mo na magaling ka. Na-realize mo na meron ka palang kakayahan. Ito kasi yung nagkukulang sa'yo ngayon. Yung mahahanap mo kung nasan ba talaga yung purpose mo. Ano ba talaga yung pakiramdam na you are proud of yourself and that you are being looked up by other people. Ito yung kailangan mong mahanap sa sarili mo kasi right now, yung compass mo, kumbaga yung sarili mong pagtingin sa sarili, yung kung paano mo pinagtitiwalaan yung sarili mo, kung paano mo gagabayan ang ibang tao through yourself, through your own success, through your own belief in yourself, nawawala siya. Kailangan mong munang ibalik yung kumpiyansa mo sa sarili mo, how you are planning to build yourself up, ay hindi manggagaling sa ibang tao. Ito ay manggagaling sa'yo kung ano yung pagtingin mo sa sarili mo. Lahat ng gagawin mo in 2026, may kinalaman sa confidence mo sa sarili mo. Kailangan alam mo sa sarili mong kaya mo at pinapaniwalaan mo sa sarili mong kaya mo. Now, if you don't know how to do that, based on the cards, nalilito ka, hinahanap mo yung sarili mo. Naghahanap ka ng isang magandang paraan para makawala ka sa cycle or dito sa isang situation na hindi mo gusto. Kailangan mo munang isipin sa sarili mo, tandaan sa sarili mo, hanapin yung ikaw na maganda ang pagtingin sa sarili and you have that confidence in you and dun ka makaka-move forward. Ito yung paraan para ma-breakthrough mo yung mga layers ng kahirapan, ng ang dami mong sigurong mga bagay na hindi pa ma-resolve sa buhay mo. Baka may mga relationship ka na hindi ganun kaayos. You have to find your own truth first. And that truth is knowing who you are, kung ano yung purpose mo, kung saan ka nagsasucceed. Kailangan maniwala ka muna sa sarili mo. Tandaan mo sa sarili mo. Hanapin mo yung ikaw, kung sino ka. Yes, hindi tayo perfecto. Hindi naman lahat ng ginagawa mo or nagawa mo ay tama. Pero may mga nagawa kang tama at hanapin mo sa sarili mo and yun yung gamitin mo. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube and follow pag kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. So, your first advice card is release jealousy. Jealousy is an affirmation that you do not have something, and the universe manifests exactly as you affirm. Let other people's successes inspire rather than frustrate you. If they can have it, so can you. Kung may mga bagay na malamang isa to sa mga bagay na nagpapababa ng tingin mo sa sarili mo. Kung nakikita mong successful yung iba, baka sakaling naiinggit ka, baka sakaling naiisip mo, bakit sila meron, ikaw wala. Be happy for them. Instead of having jealousy sa sarili mo, instead have happiness for them and be inspired kung paano nila nagawa yun. Alam mo paano nila nagawa yun. Ang galing naman, have that
gratitude, have that feeling of napaka napaka thankful mo na nangyari yun sa kanila, na sila ay na blessed. And doon ka manggagaling, yun dapat yung emotion na gagamitin mo because the universe manifests exactly as you affirm. Kasi kung pwede sa kanila, pwede sa'yo. Yun yung kailangan mong isipin. At yun ang paniwalaan mo. Because lahat naman dito sa mundo ay binibless naman ni God. Attracting, not chasing. Anything or anyone you chase after will run the other way because of the fierce underlying chasing energy. Instead, attract what you need by sending out love, gratitude, and welcoming energy. So ito nga kailangan nagva-vibrate ka lang lagi sa isang napaka-thankful na energy, loving energy, grateful, happy ka, kung ano yung meron mo masaya ka, ano yung meron ng iba masaya ka, and kailangan lagi lang mataas yung energy mo. What that means is, kung ano man yung mga negative na emotions, tanggalin mo sa sarili mo. Kailangan maging mindful sa sarili mo. Ano yung nararamdaman mo? Naiingit ka ba? Nagagalit ka ba? Natatakot ka ba? Meron ka bang kinaiinisan? Meron ka bang kinahihiya? Meron ka bang pinagsisisi? Ito yung mga bagay na you need to be mindful of. And kailangan andun ka lagi sa love, andun ka lagi sa thankful ka, at andun ka sa peaceful, andun ka sa energies na caring ka, na ikaw ay welcoming sa iba, na binibigyan mo ng tulong yung ibang tao. Yung ganon, kailangan lahat pataas. And madaming tao nagsasabi nito na kailangan positive ka lang yan. Pero people need to understand na iba yung positive lang ang iniisip, iba din yung nararamdaman. And mas importante yung nararamdaman. Actually, mas maganda yung both. Unahin mo, kailangan maramdaman mo na ikaw ay loving at alam mo sa sarili mo na ikaw ay isang loving na tao. Ikaw ay mapagmahal at pwede ding mahalin. Aging. I am one with unlimited love. Beyond all seeming restrictions of age, I am filled with joy, energy, and beauty. A vessel for the divine Shakti. So kahit ilang taon ka na, kahit nasaan kang estado ng buhay mo, whatever part or whatever phase in your life you are in, you have to remember na ang mga tao ay may joy. Lahat tayo ay may kanya-kanyang energy na punong-puno ng unlimited love. And yun yung kailangan mong tandaan. Next card is solitude. Once you embrace the inner divine and your own sacred solitude, the right people arrive at the right time, exactly on schedule, without forcing or chasing. So, kailangan mo daw tanggapin sa sarili mo na si God, yung sobrang taas ng vibration ng energy, which is peace, unconditional na pagmamahal. Kung tatanggapin mo yun sa sarili mo, then lahat ng pwedeng dumating sa'yo, ibibigay sa'yo ng Diyos. Because lahat tayo ay gawa or is made out of love. Next card is dancing, self-expression and movement. Yung iba sa inyo, baka hindi nyo na-express yung sarili nyo, hindi nyo na-explain yung sarili nyo, baka hindi mo din kasi maintindihan yung sarili mo, kaya hindi mo ma-express yung sarili mo. So you have to understand who you are and be open to expressing yourself, even to yourself. Kaya kausapin mo yung sarili mo, try to understand yourself and keep those thoughts moving hanggang magets mo ng magets yung sarili mo. Next advice card is white, source, divinity, enlightenment. Huwag mong kakalimutan yung source. Huwag mong kakalimutan si God. Huwag mong kakalimutan na there is a way for you to be back to the light. And that is through enlightenment. That is through knowing na you are connected to God and that you are able to give that love, to give that peace within you. And lahat ng ito, kailangan mong pataasin yung vibration mo. Kailangan mong isipin sa sarili mo na you have to be always feeling
good vibrations. Yun lang siya lagi. And that's something na kailangan mong gawin sa sarili mo. Next advice card is Heron, patience. A place in nature's stillness and be renewed. Take time alone, find balance. Hanapin mo kung ano yung purpose mo. Hanapin mo kung ano ba yung hinahanap ng sarili mo. And be patient. Lahat ng to hindi naman kaagad-agad. So be very patient. So it feels like to me na kailangan mo din syempre magkaroon ng konti pang peace sa sarili mo. Next card is Swan, Grace. You who glides across the waters of my soul, bring me your wisdom and light. Help me transform into elegance and grace. Inspire me with dignity and the spirit of beauty. In other words, chill. Chill ka lang. And always treat yourself with dignity. Kailangan lagi ka may dignidad. Huwag mong binabasura yung sarili mo. Kailangan may respeto ka sa sarili mo. Kailangan may respeto ka sa iba. Kung paano ka magsalita, ano yung ginagawa mo, kailangan lagi kang merong respeto. Yan ang forecast ninyo. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti